Hi all! Ako si Pauline. Gustong pumayat pero ang sipag kumain. Hi all! Another day, another vlog. For today's video is rest day. At dahil rest day nga, taong bahay na naman ang ganap. At magluluto nga ako ngayon ng tanghalian na chicken curry. So after ko ma-prepare yung mga lulutuin ko, naghiwala ako ng mga sangkap niya, yung bawang sibuyas and luya, tapos yung patatas, bell pepper, kaso wala nga lang carrots. And then, nung matapos ko na siyang hiwain, nakaready na yan para at least dire-diretso na ako sa pagluluto. Gusto ko kasi pag nagluluto ako, nakaready na para at least hindi na pa isa-isa. So, ayun nga, nagpainit muna ako ng mantika sa kawali. Since una ko nga ang gagawin is prituhin yung mga manok para at least matanggal yung lansa at hindi siya yung nagtutubig. So, ayan, kailangan mainit na mainit siya para hindi siya didikit sa kawali. And then after nung chicken, yung patatas naman para at least hindi na siya matagal pakuluan mamaya pag sinama siya sa pagluluto. And masarap din kasi siya pag naka-fry. So ayun na nga, after niya nagisa na ako ng luya para at least sure na walang langsa. And then susundan mo na siya ng bawang. So ayan, syempre hindi yan pwedeng mawala every time na nagluluto ako. Bawang and sibuyas. So ganyan, syempre gigisa-gisa mo lang yan. Hintay mo mag-translucent lang para at least sure na nagisa. Tsaka may susunod yung bell pepper. So ayan, pag nalagay mo na lahat, igigisa mo lang yan para masangkot siya na maayos bago ibalik yung manok na pinirito na kanina. And then ayan, halu-haluin mo lang siya para kumapit sa manok yung lasa ng mga sangkap na ginisa mo and sinangkot siya. Then after na, lalagyan mo na siya ng paminta, ng mga pampalasa para at least sure na masarap yung niluluto mo. And dito nga isasabay mo na sa paggigisa yung curry powder para at least kapit na kapit sa chicken yung lasa ng curry. Then after mo siyang igisa, lalagyan mo na siya ng onting sabaw para mapakuluan yung manok. And then after ilang minutes, pag kulong-kulo na yung sabaw and then sure kang napakuluan mo na yung manok, pwede mo nang ilagay yung gata. So, kokomama nga pala yung ginamit ko since dito kasi pahirapan din maghanap ng gata na pinipiga-piga pa. And then, ayan, hihintay mo siyang kumulo para at sure na kapit yung lasa ng gata sa manok. Sa pagluluto naman, hindi mo kailangan maging magaling, kailangan mo lang maging madiskarte at matutunan kung paano yung mga basic needs para at least alam mo kung paano magluto. And as long na mahal mo yung ginagawa mo at gusto mo to, syempre kusa mong matututunan yan. Kahit ayaw mong pag-aralan, kusa yan lalabas at kusa mong matututunan kung paano magluto. Dahil sa araw-araw at paulit-ulit mo nang ginagawa, habang natututo ka na, doon na siya sumasarap.